Gumagawa na po ng hakbang ang DFA para masagip ang isang grupo ng mga Pilipinong biktima umano ng human trafficking. IT expert daw sa Thailand ang alok sa kanilang trabaho, pero sa isang crypto farm sa Myanmar pinagtrabaho. At nakatutok si JP Soriano. Taong 2022, nang isiwalat sa Senado ang mapait na sinapit ng ilan nating kababayan na inalok ng trabaho sa Thailand pero dinala sa Myanmar at ginawang scammer. Ang modus na yan, sinapit din ng isang grupo ng mga Pilipinong nagpapasaklolo ngayon sa Department of Foreign Affairs. Batay sa ulat na nakarating kay DFA Undersecretary for Migration Affairs Ed De Vega. There will be sa internet promises of jobs as computer experts or IT, ganon, specifically in Thailand. And since we don't need a visa to go to Thailand, sabihin lang, punta kayo doon and then you'll get a job there. So they'll get to Bangkok and from there dadalhin sila kung saan, usually Myanmar, although sometimes napupunta sa Laos or sa Cambodia. Nakikipag-ugnayan na ang DFA sa mga kinauukulan para sa agarang rescue sa kanila. Paalala ng DFA sa mga gustong magtrabaho abroad. If you're going to work, kailangan meron kang work visa. Kailangan ipoprocess yan. And if it sounds too good to be true, it is not true. Sa pulong ng Ministro ng Thailand at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, tinalakay ang pagbuo ng mga konkretong hakbang upang matugunan ang mga human trafficking cases. We will push for coordinated ASEAN-wide actions to crack down on these criminal networks and provide assistance to victims. Nauna nang sinabi ng ASEAN na kabilang sa mga pangunahing agenda nila ay ang pagtugon sa kaso ng human trafficking sa rehiyon. Ang Santo Papa nagpaabot ng mensahe sa pamamagitan ng Secretary for Relations with States of the Holy See na nasa Pilipinas ngayon. Hiningi niyang aksyonan na ang problema sa human trafficking. Ayon sa Vatican, ang tunay na ugat daw nito ay kahirapan at korupsyon sa mga bansa at institusyon. If we are going to combat effectively this toxic scourge, we must block its tributaries and address its root causes, such as extreme poverty, corruption in governance, injustice, and exclusion in the economic field. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.